Naniniwala ang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo na hindi masasampahan ng mga kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa War on Drugs campaign ng kanyang administrasyon. Sa progress report kasi ng Quad Committee sa Kamara, inirekomenda nila na kasuhan ang dating Pangulo dahil sa umano'y paglabag sa crime against humanity kasama ang ilang pang opisyal ng kanyang administrasyon noon. Ani Panelo, paano nilang mapapatunayan na may nagawa ngang krimen si Duterte? Paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? And that is the reason why ever since walang demanda na iahain kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying. Dagdag pa ni Panelo, hindi tatayo sa hukuman ang mga salaysay na mga umano'y testigo sa pagdinig ng Quadcom. Kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Muli ring iginiit ng dating opisyal ng nagdaang administrasyon na ang lahat ng ginagawa ng nasabing komite sa Kamara ay para lamang siraan ang dating Pangulo na minahal ng mayorya ng mga Pilipino. Yun ay propaganda lang. Tandaan mo, di naman sila magpa-file rekomendasyon lang yon. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang Hindi naman ikaw magpuproba Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado dyan, dismiss ka agad yan. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of DP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Hirit pa ni Panelo, ginagawa lang ng mga mambabatas ang pagdinig upang makakuha ng libreng publisidad lalo't mga re-electionist ang mga ito at malapit na ang 2025 elections. Walang takot na harapin ni Senador Christopher Bongo at Ronald Bato de la Rosa ang kasong crime against humanity at genocide sakaling gugulong ang kaso dito sa korte sa bansa. Ito ay matapos irekomenda ng Quad Committee ng Kamara ang mga nasabing kaso araw ng Miyerkules laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa nitong mga kaalyado na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng dating administrasyon. Para kay Senator Bato, ang nasabing hakbang ng Quadcom ay isang political demolition na may layuning siraan ng mga Duterte at ang kanilang mga supporters. Paraan din anya ito para mabawasan ang mga kakampi ng mga Duterte sa Senado at isulong ang pag-impeach sa pwesto kay Vice President Sara Duterte. Sinabi naman ni Senador Bongo na kanya na lamang ipaubaya ang desisyon sa mga korte sa bansa sakaling maisasampa ang kaso. Bukod pa rito ay sinabi rin ni Go na hayaan ang mga Pilipino na umusisa kung maayos ba ang peace and order sa bansa sa panahon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Bukod kay dating Pangulong Duterte, Senator Go at Bato ay kabilang din sa pinasasampahan ng Quadcom ng kasong crime against humanity at genocide ang dalawang dating PNP chief na sina Oscar Albayalde at Debold Sinas, retired Police Colonel Royina Garma, dating National Police Commission Commissioner Edilberto Leonardo at dating tauhan ni Senator Bongo na si Herminia Espino. Unang-una, yan ang problema kasi pag yung nandyan sa komite, walang abogado o kung meron mga abogado, hindi mga nagpa-practice. Abogado lang sa pangalan. Wala silang karanasan sa court litigation, sa trial. For instance, ang sabi nila, i-recommend nila na i-demanda itong sila dating Pangulong Duterte, Senador Bongo, Senador, sino pa? De la Rosa, sina General Albayalde, sino-sino pa, maraming ididemanda. Kaugnay di umano, sangayon sa rekomendasyon kaugnay sa pagpatay ng 30,000 na biktima. Hindi man lang nila iniisip, paano nyo puprubahan na 30,000 nga ang napatay? Unang tanong dyan, sino-sino yon? Sino ba yung 30,000? May listahan ba kayo? Pagkatapos, ang susunod na tanong dyan, pagdating sa hukuman, pag krinos examen mo na, tanongin mo mga testigo, yan, si victim A, kailan ba napatayan? Sinong pumatay dyan?
Sinong testigo niya dyan? Anong kalakaran? Under what circumstances was he killed? Marami, yan ang problema eh. Akala lang nila ganun kasimple yan. And that is the reason why, ever since, walang demanda na iaangin kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga, hindi naman totoo talaga na marami ang napatay in the numbers that they're saying, 30,000. Kasi ang record ng pulis, nasa 6,000. Ang problema, ang nag-umpisa kasi yan talaga si Maria Ressa ng Rappler. Kinonfront ko siya noon eh. Sabi ko, saan mo nakuha yung 30,000 na yun? Ang sabi niya sa akin noon, sir, we're just quoting another newspaper na yun. Yan ang naging problema. Kinukotse yung isang newspaper, nung makarating sa ibang bansa, pinaniwalaan nila. Kasi nag-uumpisa pa lang ang Rappler noon. So, ang tingin nila, credible. Hindi naman. Kaya ito namang mga kalaban ng gobyerno, kalaban ng Estado, ginagamit nila yan. Pero ang katotohanan, hindi sila makapile simply because talagang hindi mo mapuprobahan. Yung mga sinasabing pag-amin ni Presidente Duterte, pinaliwanag natin yan. He never admitted any extrajudicial killing na tinatawag. Wala siyang inaamin na ganun. Wala siyang inamin na meron siyang Davao death squad. Hindi niya rin inamin yun eh. Matagal na nating pinapaliwanag yan sa programa natin, pati sa mga artikulo natin. Kaya sa tingin ko, yun ay propaganda lang. Tandaan mo, hindi naman sila magpa-file eh. Rekomendasyon lang yun. At magandang propaganda yan. Kasi nagre-recommend ka lang eh. Hindi naman ikaw magpuproba eh. Ipapile yan sa DOJ, ang DOJ ngayon mag-a-assess. Kung matitino yung mga abogado niyan, dismiss ka agad yan. Kasi, kung nanonood kayo ng mga congressional investigation, mapapansin nyo yung mga unang sinumpaang salaysay ng mga di umanong testigo resource person na nagtuturo na ganito, may death squad, kesyo merong reward. Unang-una, yung mga salaysay na ganon, initially, hindi yun na sinasabi nila. Binabago nila, kakaroon ng panibagong salaysay. Pangalawa, even assuming na binago nila at sinasabi nilang meron, kung pag-aaralan mo talaga, puro hearsay. Wala silang personal knowledge. Kagaya nung kay Colonel Garma. Tingnan niyo, puro sabi sa akin, natuklasan ko, sinabi sa akin, pinaalam sa akin, hindi mo po pwede sa hukuman yun. Kaya ang tingin ko talaga niyan, pareho ng impeachment, propaganda lang yan. Talagang gusto lang siraan ang mag-amang Duterte. At ang kanilang layunin talaga, to disqualify or to tarnish the reputation and person of VP Sara in relation to the 2028 presidential elections. Tsaka sabi ng mga viewer, Attorney Sal, ang paggamit rin, questionable rin daw, paggamit ng mga convicted ng mga testigo na pinaharap nila sa Quadcom at tinuro si former President Duterte. Your thoughts about it, sir? Hindi nga ba? Yun nga sinasabi ko, na mga unang salita nila, yung testigo nila, iba ang sinasabi. So hindi niya nakausap si Garma. Tapos subsequently, nakausap niya. Ganito na madalit sabi, puro hindi ka panipaniwala ang kanilang mga testimonya. Kaya hindi tatayo sa hukuman yon. Tsaka sir, comment lang. Sabi ni Kong Barbers, sinabi na daw ng dating presidente na aakuin niya, and I quote, full legal responsibility for the bloody war against illegal drugs. Anong comment mo dito? Kaya may mga recommendatory na mga kaso na ihahaid sa korte. Pinaliwanag na rin natin yan. Ang sabi natin, ang ibig siya sabihin na I assume full responsibility. Kasi yung war on drugs was a policy. Patakaran niya ng siya'y namahala. Kaya doon sa SONA, di ba, doon siya nagdeklara ng gera sa mga illegal na pusher ng droga. At sinabi niya, puntahan niyo yung mga involved sa illegal na droga, arrestuin niyo, ipakulong niyo. Pero
meron siyang pasubali palagi. Pero pag naglaban, patayin nyo. So makikita mo na hindi totoo na sasabihin niya, patayin nyo nang walang kalaban-laban kung manganib ang buhay nyo. Pangalawa, taliwas din sa mga sinasabi ng kritiko, si Presidente Duterte, meron pa siyang mas matinding pasabali. Sabi niya, pag inabuso ninyo ang inyong kapangyarihan, impyerno ibibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, hindi niya tinotolerate. Kaya puro kalokohan talaga yung nangyari niyan sa Quadcom. Kaya mula sa pool, sinasabi ko, yung mga nandyan, lahat yan re-electionista, tatakbo muli. And they need the propaganda, the free publicity, they need name recall, kasi marami dyan ng mga bago eh. They need the face recall, kailangang mabasa at marinig ang mga pangalan nila. O kaya ginagamit lang talaga yan sa halalan, para sa halalan.